Ang buhay gaya ng alam natin ay panandalian lamang. Tulad ng usok, lumilitaw ito sa maikling panahon at pagkatapos ay naglalaho. Gayunpaman, ang ating pag-iral ay lumalampas pa sa mundong ito. Tayo ay mga walang hanggang nilalang na nahaharap sa isang mahalagang pagpipilian, isang sangang daan na mayroong walang hanggang bunga. Ang pagpiling ito ay hahantong sa isa sa dalawang hantungan, langit o impyerno. Hindi ito isang katang-isip o alamat. Ito ang tunay na katotohanan na inihahayag sa Biblia, ang mismong salita ng Diyos. Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng may katiyakan tungkol sa walang hanggang kalikasan ng ating mga kaluluwa at ang walang hanggang bunga ng ating mga pagpili. Malinaw na sinasabi sa Mateo Kabanata 25, versikulo 46, kung magkagayon, ang mga masasama ay hahatulan ng kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay naglalagom sa pangunahing katotohanan ng ating walang hanggang kapalaran. Itinatampok nito ang walang hanggan ng langit at impyerno. Ang kawalang hanggan ay isang konsepto na mahirap maunawaan ng ating may hangganang pag-iisip. Hindi lamang ito isang napakatagal na panahon. Ito ay kawalang hanggan. Ito ay isang pag-iral na walang katapusan, isang katotohanan na nagpapatuloy magpakailanman. Isipin ang pinakamasarap na kasiyahan, ang pinakamalalim na kagalakan. Ngayon, isipin ang kasiyahan na iyon, ang kagalakan na iyon na nagpapatuloy magpakailanman, hindi kumukupas, hindi nawawala. Yan ay isang sulyap sa katotohanan ng langit. Sa kabaligtaran, isipin ang pinaka-hindi mabata na sakit, ang pinakamalim na pagdurusa. Ngayon, isipin ang sakit na iyon, ang pagdurusa na iyon, nagpapatuloy ng walang katapusan, walang pahinga, walang pag-asa. Iyan ang malupit na katotohanan ng impyerno. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga nakababahalang sulyap sa katotohanan ng impyerno. Mismong si Jesus ang nagsalita tungkol dito bilang isang lugar ng apoy na hindi mapapatay at kadiliman sa labas. Inilarawan niya ito bilang isang lugar kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang uod ay hindi namamatay. Ang mga paglalarawan na ito ay hindi literal, ngunit sa halip ay upang maiparating ang matinding lagim at kawakasan ng impyerno. Ito ay isang lugar ng walang gang pagkahiwalay sa Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, kagalakan. Bahagi 5. Ang lawa ng apoy. Ang aklat ng Apokalipsis na may malinaw na koleksyon ng mga simbolo ay nagsasalita tungkol sa impyerno bilang isang lawa ng apoy at asupre kung saan ang usok ng kanilang pagdurusa ay pumapay taas magpakailanman. Ang koleksyon ng mga simbolong ito, bagaman simboliko, ay naglalarawan ng isang nakapangingilabot na larawan ng walang hanggang pagdurusa. Nagsasalita ito ng isang lugar kung saan walang pahinga, walang kapayapaan, walang takas. Bahagi 6. Ang kabayaran ng kasalanan. Bakit umiral ang impyerno? Hindi dahil sa malupit o mapaghiganti ang Diyos. Sa halip, ito ay isang testamento sa kanyang perpektong katarungan. Ang kasalanan, ang paglabag sa batas ng Diyos ay may kabayaran, at ang kabayaran na iyon ay kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi nais ng Diyos na mapunta ang sinuman sa impyerno. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng masasama. Gayunpaman, iginagalang niya ang ating malayang kalooban at pinapayagan tayong pumili ng ating walang hanggang kapalaran. Bahagi 7. Isang sulyap sa paraiso. Sa matinding kaibahan sa kadiliman ng impyerno, ang Biblia ay nagpapakita ng isang maluwalhating larawan ng langit. Inilalarawan ito bilang isang lugar ng hindi maisip na kagandahan at kagalakan, kung saan wala ng kamatayan o pagdalamhati o pag-iyak o sakit. Si Juan, sa kanyang pangitain, ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa, isang lugar kung saan nananahan ang Diyos kasama ang kanyang mga tao. Inilalarawan niya ang mga lansangan na sementado ng ginto, mga pintuang gawa sa pertisang ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos. Bahagi 8. Ang lungsod ng langit. Ang langit ay hindi lamang isang estado ng pag-isip o isang masayang pakiramdam. Ito ay isang tunay na lugar, isang inihandang lungsod, isang tahanan ng Diyos mismo. Ito ay isang lugar ng malapit na pakikisama sa Diyos at sa isa't isa. Sa lungsod na ito ng langit, tayo ay magiging malaya sa lahat ng kasalanan, kalungkutan at pagdurusa.
tayo ay dadamtan ng katuwiran at kukoronahan ng kaluwalhatian. Gugugulin natin ang walang hanggan sa piling ng ating dugdug na sumasamba sa Kanya at tinatamasa ang Kanyang presensya magpakailanman. Bahagi siyam, pumili ng matalino. Ang pagpili sa pagitan ng langit at impyerno ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin. Ito ay isang pagpipilian na may walang hanggang epekto, isang desisyon na magpapatuloy sa buong kawalang hanggan. Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, ay naglaan ng paraan para tayo ay makatakas sa kaparusahang nararapat sa atin at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang daang ito ay sa pamamagitan ng Kanyang anak, si Hesukristo. Bahagi 10 ang bigat ng desisyon. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagsunod sa Kanya, tayo ay patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman ang pagtanggi kay Hesukristo, ang pagpili na mamuhay sa paghihimagsik laban sa Diyos, ay humahant sa walang pagkahiwalay sa impyerno. Wala nang ibang daan, wala nang ibang pagpipilian. Bahagi 11, ang iyong walang hanggang hantungan. Nasa atin ang pagpili. Maari nating piliin na gugulin ng walang hanggan sa langit na nagbabadya sa pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos, o maari nating piliin na gugulin ng walang hanggan sa impyerno na hiwalay sa Kanyang harapan magpakailanman. Ang buhay na ito ay parang usok lamang, isang panandaliang sandali sa malawak na saklaw ng kawalang hanggan. Huwag nating sayangin ito sa mga bagay na sa huli ay maglalaho. Pumili tayo ng matalino na namuhunan sa kung ano ang walang hanggan, tinitiyak ang ating lugar sa lungsod ng langit, kung saan ang kagalakan ay walang hanggan at ang pag-ibig ang naghahari.